Noong unang panahon si Juan Bautista ay nagtungo at tumira sa ilang ng Jordan. Ayon sa propeta Isaias, siya ang boses na naghahanda ng daan para sa Mesiyas. Si Juan ay nagpahayag ng pagtitipon ng mga tao sa ilog Jordan. Sinabi niya na kailangan nilang magbago ng buhay bago magpabautismo. Nagpuntahan sa kanya ang maraming tao galing sa Jerusalem, sa mga bayan ng Judea, at sa mga bayan na malapit sa ilog ng Jordan. Ipinagtapat nila ang kanilang mga kasalanan at binautismuhan sila ni Juan sa ilog ng Jordan. Mga maniningil ng buwis at mga sundalo ay nagtanong kay Juan kung paano magbago. Pero nang makita ni Juan na maraming Pariseo at Saduceo ang pumupunta para magpabautismo, sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ahas. Sino ang nagsabi sa inyo na makakaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos?" Noong panahong iyon, si Jesus mula sa Nazareno ay dumating sa ilog Jordan para magpabautismo kay Juan. Sinabi ni Juan sa kanila na siya ay nagbabautismo sa tubig bilang tanda ng kanilang pagsisisi, ngunit may isang darating na kasunod niya, mas may kapangyarihan kaysa sa kanya. Siya ang magbabautismo sa banal na espiritu at sa apoy. Bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumaba sa kanya na tulad ng isang kalapati. At may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Dinala ng banal na Espiritu si Jesus sa ilang upang tuksuhin ni Satanas. Doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 araw at gabi, kaya nagutom siya. Dumating si Satanas at sinabi sa kanya, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Pero sumagot si Jesus, "Sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao kundi sa bawat salita ng Diyos." Dinala naman siya ni Satanas sa banal na lungsod, doon sa pinakamataas na bahagi ng templo. Sinabi niya kay Jesus, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, tumalon ka. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, utusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka." Pero sinagot siya ni Jesus, "Sinasabi sa kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." At sinabi ni Satanas kay Jesus, "Ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo, kung luluhod ka at sasamba sa akin." Pero sinagot siya ni Jesus, "Lumayas ka, Satanas. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran." Pagkatapos nito, iniwan na siya ng dyablo. Dumating naman ang mga anghel ng Diyos at naglingkod sa kanya. Simula noon, nangaral na si Jesus sa Galilea. At ito ang kanyang mensahe, "Pagsisihanan niyo ang inyong mga kasalanan, dahil malapit na ang paghahari ng Diyos." Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na mangingisdang sina Simon at Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao." Santiago, Juan, sumunod kayo sa akin, mga anak ko. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at ipinangaral niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang iba't ibang uri ng sakit at karamdaman ng mga tao.